video pong ito ay pagtugon po natin sa request na ipinost ng isa sa ating mga regular na taga-subaybay sa channel na ito. Shoutout nga po pala kay kapatid na Russia Apologetics. So, ang paksang ito ay para po din dito sa inyong request, ano? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat po sa palagian ninyong pagsubaybay sa programang ito. Ang kanya pong ni-request na paksa ay may kaugnayan po sa statement ng isang ex-US intelligence officer na si Scott Ritter. Ang request po ni Russia Apologetics ay ganito: Brother, talakayan po ninyo ang sinabi ni Scott Ritter na hindi kakampi ang Amerika sa Pilipinas. Yan yung kanyang ni-request, ano? So, minessage siya ko nung isa sa ating mga researchers at ang sabi, pakisagot ko daw ito. And by the way, si Scott Ritter po, mga kababayan, ay isang former United Nations Weapons Inspector at Marine Intelligence po ng US. At nagkaroon po siya ng isang statement na medyo nakasakit sa damdamin ng ilang mga Pilipino. Ito po ay patungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. So, ano nga ba itong sinabi ni ex-Intel Ritter? Pakinggan po natin siya. Very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos, the Philippine people, can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. So, ito pong statement na ito ay sinabi ni Scott Ritter sa isang press conference ng Schiller Foundation last June 12, 2024.
Ang tanong natin is, totoo ba ito? Sinabi ko na po sa inyo yung sagot ko noon, mga kababayan, mga kapatid. Kung kayo'y nakikinig o nagsumusubaybay sa aking mga vlog, sinabi ko na noon na ang US ay papasok lang sa gera with the Philippines once na lumala na ang gulo sa Taiwan. Mapapanood po niyo yung ating naging talakayan dyan dito sa link na ito, nasa itaas po. Pero hindi ko po isinasantabi ang possibility ng statement niya. May possibility yun. So, we have to make a room for that. Dahil kung titingnan natin yung mga impormasyon na ibinigay ni Scott Ritter noon, remember, si Scott Ritter ay dating UN Weapon Inspector. At isa siya sa mga napag-utusan para imbestigahan ang aligasyon ng weapons of mass destruction noon sa Iraq, kung inyong matatandaan. Sinabi niya na ayon kay Scott Ritter, walang sapat na ebidensyang magpapatunay na mayroon ng ganong armas ang Iraq. Pero anong nangyari? Hindi siya pinakinggan. In fact, ipinagpatuloy pa rin yung gera kontra kay Saddam Hussein, di ba? And then later on, napatunayan nga na wala talagang itinatagong weapon of mass destruction sa Iraq. So tama siya doon. Sa kabilang banda, ito ring taong ito ang nagsabi na mananalo ang Russia kontra Ukraine. Солдат, как вы. Я думаю, бой будет выиграть. At kung titingnan natin ngayon, totoo nga. So in my opinion, I don't want to set aside the possibility of his statement about China and Philippine conflict. Again, that's my opinion. Kasi yun ang hinihingi ni Russia Apologetics, yung aking opinion o pagtalakay dito. Pero bilang isang mangangaral ng prophecy, mas pinanghahawakan ko po ang sinasabi ng Revelations 13 sa Biblia. Ang sabi doon, may isang halimaw na lilitaw sa kasaysayan ng mundo. Itong halimaw na ito is meron siyang dalawang sungay na katulad sa isang batang tupa o sa isang kordero. Meaning, meron siyang appearance na mabait. Kasi hindi naman literal na halimaw ito eh. Ito'y sumisimbolo sa isang kapangyarihan o sa isang bansa. So meron siyang appearance na mabait, maamo, tulad sa isang batang tupa. Pero pag nagsalita siya, boses dragon siya. So meaning, itong halimaw na ito ay mayroong dual characteristics. Tupa siya, but at the same time, meron siyang ugaling dragon. Kumbaga, akala mo mabait siya, akala mo kaibigan siya, pero hindi eh. Dragon siya eh. Isa siyang malaking ahas na sa huli, tutuklawin ka din. Di ba yung mga dragon, mga malalaking ahas yan eh. And ang katangian ng ahas, tutuklawin ka rin yan bandang huli. At gaya ng sinabi ko sa inyo noon, kapag dumikit ka sa halimaw na ito, posible talagang madamay ka sa mga trouble na kinasasangkutan niya. He is a beast. So, ano ine-expect mo kapag sumama ka sa isang beast o sa isang halimaw? Trouble yun, di ba? Wala namang halimaw na peaceful lang hangad, di wala nun. At gaya nga ng lagi kong ipinapaliwanag, ang ikalawang halimaw na ito o itong beast na ito na tinutukoy sa Apokalipsis 13 ay walang iba kundi ang Estados Unidos or United States. This beast is not serving the good of the people, but he is serving in the interest of the first beast, which is the Pope of Rome, na may ambisyong pamunuan ang politika at relihiyon sa buong mundo. Yun ang pinagsisilbihan niya, hindi mga tao. O basahin natin dito sa Apokalipsis 13, mula 11 hanggang 12. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa, at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalita na gaya ng dragon, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nananahan dito doon sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Nakita nyo? So ang tinutukoy dyan, ang Estados Unidos, the United States of America. Pwede ninyong i-review yung ating mga past discussion about who is the second beast dyan sa ating Revelation series. Nasa baba po or nasa description box ang link kung gusto nyo pong malaman. Ngayon, ang sabi sa Biblia ganito, Jeremias 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao
at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na ipagkatiwala natin sa ibang tao yung kaligtasan natin. Lalo pa kaya kung ipagkakatiwala mo dito sa bis na ito, na ang pinaglilingkuran is yung Antikristo o yung unang hayop. Once na meron tayong nababalita ang hindi magandang mangyari, ang gusto ng Diyos, sa Kanya tayo magtiwala. Hindi sa kung anong magagawa ng ibang tao para sa atin. Kay Amerikano pa yan, kay Inchik man yan, sa Diyos lang tayo magtiwala. Sa Diyos lang tayo humugot ng lakas. Ang sabi sa awit 112 verse 7, siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Sa Psalms 20 verse 7, ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay nagtitiwala sa mga kabayo. Ibig sabihin sa mga kagamitang pandigma. Ngunit, babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Nakita nyo? Kapag may mga balitang nakakatakot na naririnig kayo, huwag away agad ang nasa isip, mga kababayan. Huwag takot ang pairalin. Lumuhod kayo sa Diyos at manalangin kayo sa Kanya na iligtas kayo at ang buong pamilya ninyo kung maganap man itong mga balitang ito. Huwag ninyong sabihin, tutulungan naman tayo ng Amerika tutulungan naman tayo ng Japan, tutulungan naman kami ng ibang bansa. Hindi ganun. Alam nyo, bawat bansa, hindi sila kumikilos nang wala silang mapapakinabangan, nang wala silang interes. Yes, they will help, pero wala silang pakialam sa collateral damage as long as makuha nila yung gusto nila. Tandaan nyo, ganyan ang kalakaran sa politika. Kaya yung mga nagsasabi na maggera na ngayon, hindi nyo alam ang sinasabi nyo, mga kababayan. So, sa ganitong pagkakataon, ang pinakamabisang payo ay yung nasa Biblia. Yung galing sa Biblia. Ito, pakinggan ninyo kung ano payo ng Biblia. Sa Kawikaan 15:1, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Diplomasya ang ibig sabihin nito. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ang mga Pilipino, napakahusay dyan sa diplomasya Mahusay tayong mag-construct ng mga salita na nakakapagpawi ng galit at nakakapagpangiti sa mga kausap natin, di ba? So, gamitin natin yon. Huwag gera agad. Hanggat maaari, kung madadaan pa sa diplomasya ang pairalin. Lalo sa atin, we must admit the truth na hindi natin kayang tapatan ang China pagdating sa puwersa militar. Yes, pwede tayong tulungan ng mga barko, ng mga tangke, ng mga eroplano ng ibang bansa. Pero how about the damage na pwedeng mangyari bago tayo manalo? Kaya yung mga gusto ng gera na maghunos dili kayo, hindi nadadaan sa ganyan ng salitang tapang. Hindi ninyo mai-imagine at hindi ninyo magugustuhan ang damage na pwedeng maidulot ng nuclear war kahit sabihin pang manalo kayo. Because if this war will proceed, it will be a nuclear conflict. So ang sabi sa Biblia, ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ibig sabihin, bawal sa diplomasya ang provocation. Sa sining ng diplomasya, in contrast sa sining ng pakikipagdigma, dapat iwasan ang paggawa o pagsasalita ng mga provocative na mga bagay ayon sa Biblia. By doing that, malaki ang tsansa na maiwasan ang gulo, mga kabayan. Biblia may sabi nun, kaya I'm sure na yun ang pinakatamang gawin. So in my humble opinion, ang makakaresolba ng problema natin sa ibang bansa ay pagtitiwala sa Diyos at tamang diplomasya. So yan po ang tugon ko dun sa request ni Russia Apologetics. Sana ay nasagot ko ang request po ninyo. At hanggang sa susunod na pagtalakay, God bless at magandang araw po sa inyo.